Network Entertainment. Sorry yung mga ibang empleyado, aminin ko na, minsan kailangan mo sumipsip. Kailangan makilala ka ng boss. Sumipsip na in a way na pumiar ka, makilala ka ng boss. Okay. Kasi kung hindi niya alam na nag-exist ka, paano ka mapopromote? May tawag dyan. Okay yung interpersonal relationships mo. Yan. O yun na lang. Okay. Pero Huwag mo kasi sabihin sumipsip. Ay, hindi. Kasi sa madaling salita, kailangan mo sumipsip. Okay. Kailangan mo pumiar. Strong interpersonal relationships. Kasi ibig sabihin marunong ka makisama. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. And before we start the program, I would like to invite everyone to please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram, TikTok. We have a Facebook group and we have a Discord group. The links are in the description ng episode na ito. At sa lahat ng episode namin, may mga links po lahat ng description. Okay? At please, mga Immortal, ini-invite ko kayong lahat sa meet and greet natin sa May 18, Saturday, 8 p.m. sa Wicked Dogs. Show ng ina mo! Show ng ina mo! Woo! Nakakainis ka, Stanley. Tinignan kita, tapos parang hindi ka magsha-shout. For tickets, go to comedymanila.ph kasi special guest natin. Bukod kila Jasper and Zeke na tutugtog, meron ding performance from Tita Babes and from Zar. Yes. Yun. Ayun. Na ang ating career coach and Zar de los Reyes, CRSP. Yun, CRSP. Ano pa? Upwork expert. Mm. Traveler. Traveler. Hindi ko Drone expert. Drone expert. Hindi pa. Ano Hindi pa? pa. Photographer. Baka sabihin, hindi rin ako expert photographer. Mahilig mag-scrapbook. Ano ba yan? Ano pa yung tawag dun sa yung naggagawa ng mga pabango? Hindi gumagawa ng pabango. Perfume connoisseur. Oh. Ganyan. Ano pa? Yung gumagawa ng mga kandila. Candle maker. Candle maker. Ano ba yan, Stanley? Sa May 1, bago tayo manood ng show ng ina mo, show ng ina mo! Absent kasi si Jeff and Jasper. Kaya... Si Jasper, ang ating pod manager, nandyan, busy. Marami kasing ginagabayan din tayo ni Zeke Lagran ng ating pod producer. At ang yung ating junior pod producer, nakita ko nasa tapat na sa IBEX. Nakapila. Hindi, joke lang yun. Joke lang. Ayan, lumabas tuloy si Zeke. Tinignan niya kung nandun nga sa IBEX. Joke lang yun. Joke lang. Kaya show ng ina mo! Show ng ina mo! Woo! Parang mali yata yung ginawa ko. Na-miss na namin yung yung Happy Hour Homies namin. Pero dapat i-record na lang natin yun. Para pag wala sila. Di ba? Sabihin niya next, ano yung mga pinagsasabi niyo sa akin, ha? Wala. Tapos asari na, may interview ka sa IBEX, nakita ka namin. Di ba ganun yung mga opisinang uma-absent, biglang biglang aasarin, nakita ka namin, bis na bis ka. Yan, ni-recruit kasi, yung mga IBEX recruiters na yan Yung IBEX. IBEX. Ano ba? Sama na ugali mo. Ayun, anyway. Pag-uusapan natin, kumakalat na kasabihan na hard work will not get you promoted in the office. Nangyari na ba sa'yo yun na you super worked hard and then hindi ka na-promote? Alam nyo kasi may katotohanan yun. Hard work will not get you promoted. It will get you promoted, pero it might not get you noticed immediately. Mm-hmm. Kumbaga, you're as good as your last project Oo. O yung last project ninyo, you worked hard, nag-overtime kayo, ginawa nyo ganito, ganyan, ang dami mo na-contribute, ikaw yung gumawa ng mga design para ma-meet yung deadline. Pero, ang nakakaalam niyan, yung manager mo lang. Yung mga kasama mo lang. Yeah. Si bossing,
Hindi niya alam na ikaw yung gumawa. Yung nagme-make ng decisions Oo. about promotions. Hindi niya alam. Kasi baka hindi Walang kinikwento. visibility. Hindi kinikwento ng manager mo. Hindi kinikwento ng manager mo. Wala siyang visibility over your work. Feeling niya, nandun ka lang nakaupo. Tapos tahimik ka lang. Di mo sinasabi na, ay ako gumawa niyan eh. Oo. Diba? Yung mga account executive, ang iniisip nila yung magaling yung manager mo. Mm-mm. In fact, yung mga pakipagkaibigan nyo sa rank and file, which is yung mga ka-level ninyo, yung mga mas mababa, okay yan, walang problema. Kasi, yung pagka binigyan ka ng opportunity na promote ka, sila susuporta sa'yo eh. Matutuwa sila for you. Oo. Pero, yung bola nasa decision makers din. That's true. So you have to communicate with them. For example, Zar, ito yung mga ginawa ko, manager, ito yung ginawa ko. Ito yung mga ginawa ko for the project. Kasi, ang balak ko, sa pagdating ng promotions, tsaka pag nag-salary increase, nag-evaluation, gusto ko, ma-promote ako. Mm-mm. Nakasisi si manager, nakasisi yung decision maker, yung HR. Oh. Kasi, ganun yan eh. Gusto mo ma-promote. Sabi mo sa kanila na gusto mo ma-promote. Mm-mm. Sabi mo na gusto mo yung sagad na 20% increase. Ma-achieve mo yun. Hindi yung 15%. 20% increase plus the promotion. Diba? Kasi nga sabi nga nila, paano ko malalaman na gusto mo ma-promote kung hindi mo sinasabi? May mga manager tayo na dense, maraming iniisip. Yung mga decision makers, hindi lang naman kung gaano kakagaling. Kung gaano karaming mapasok na pera sa kumpanya, iniisip rin niya yon para may maipasweldo sa inyong lahat. Mm-mm. Diba? Ang pinaka-ayoko yung pinipilit mo pang ma-promote or pinipilit mo, yung namimilit ka pa like as a manager, yung nagpapakipot pa. Iba parang Yung pa-humble, yung parang, uy, may opening, mag-apply ka, ganun. Tapos, ayaw. Pero deep inside, gusto. Marami akong kilalang ganun eh. Or, that's very Pinoy ha. Pa-humble. Mm-mm. Pa-humble na, ay hindi ko pa kaya, ganyan. Pero alam naman nila yung skills nila dapat. So, diba? walang self-awareness na pwede silang ma-promote. Kasi when the opportunity comes na bibigyan ka ng pagkakataong umangat sa iyong karir, tumaas ang iyong sweldo, you grab it. Otherwise, baka pagsisihan mo. Kung gusto mo talaga. Oo. May mga tao na ayaw talaga ma-promote. Pero we're talking about sa mga tao na medyo may pagkapakipot, gusto pa nila pilitin sila. Or parang palalabasin nila na hindi ko pinili itong posisyon na to. Pinilit ako para nilagay nila ako sa posisyon na ito. May mga ganun eh. Oo. May mga pride yung iba eh. Hindi ko nga alam kung pride ang tawag dun eh. Pride and alam mo na, yung yabang. Medyo pareho yun. Pero may isa ang kilala, ipopromote siya. Tinanggihan niya. Mm-mm. At ang sinabi niya kasi, may pamilya kung binubuhay, ayoko na ng mga politics. Mm-mm. Ayoko na ng ganyan. Which, maintindihan ng mga immortal. Pag kami sarili silang pamilya, pag may edad na sila, they don't want to play yung mga, alam mo na, yung mga PR. Makikipagtsikahan ka sa mga bossing, sa mga kliyente, tapos alam mo naman yung may mga empleyadong pangiti-ngiti lang. Mm-mm. Hindi sila hindi yung social animal, yung mga parang makipagkwentuhan sa mga kakilala or sa mga boss or mag-attend ng mga parties kasi inisip nila sosyalan lang yan eh. Diba? Pero hard work can also, because you mentioned hard work, diba? Hard work can also mean you're doing the job. That's it. Oo. Hard work means you're doing the job and nakikita ng mga tao yan. Oo. Para pag binigyan ka ng opportunity, deserve. Congratulations. Talagang dapat ma-promote ka at ma-increasean. Pero then hard work alone. Oo. So what are the attributes na kailangan mo? Like what you mentioned, yung visibility. Visibility. Dapat may impact yung work mo. Tsaka dapat, yung mga ibang empleyado, aminin ko na, minsan kailangan mo sumipsip. Kailangan makilala ka ng boss. Sumipsip na in a way na pumiar ka, makilala ka ng boss. Okay. Kasi kung hindi niya alam na nag-exist ka, paano ka mapopromote?
May tawag dyan. Okay yung interpersonal relationships mo. Yan. O yun na lang. Okay. Pero Huwag mo kasi sabihin sumipsip. Ay, hindi. Kasi sa madaling salita, kailangan mo sumipsip. Okay. Strong interpersonal relationships. Kasi ibig sabihin marunong ka makisama. Marunong ka makisalamuha sa mga tao. Diba? Pagka boss ang mga kausap mo, iba yung pananalita mo dapat eh. Kung jologs ang kausap mo, dapat jologs ka rin. Pagka boss ang kausap mo, pag boss ang kausap mo, pag tinanong ka, how are you? I'm good, sir. In fact, I'm doing this, and this. Diba? You talk to your boss in a way na magbe-benefit ang kumpanya. Bragging rights din para sa kanila if you're doing well eh. At saka it also shows executive presence kung kaya mo makipag-connect sa mga boss mo. Oo. It also shows that in the future maybe in case na yung opening or yung promotion requires collaboration, you would be able to collaborate with people. Oo. Madaling makipag-usap. And yung managerial skills mo, leadership skills, kung gusto mo ma-promote, kailangan ipakita mo rin. Kung paano mo isosolve ang isang problema sa isang department. Like problem-solving skills. Bukod dyan, titingnan ng tao kung kaya mong ipagkasundo yung dalawang magkaaway na magka-opisina. Paano mo aayusin yan? Conflict resolution. Yes. Oo. Kasi actually, number 1 question yan eh. Pag may promotion, kung pag merong opening for promotions, tinatanong ng mga leaders, how do you handle conflict? Yeah. There was one person that I interviewed and then I asked her that question. Pero hindi for my team. And then all she did was tell me, but I don't want conflict eh. Seryoso. But I'm not comfortable with conflict. I'm not okay with conflict. And then paulit-ulit yung sinabi. So, obviously, automatic. You can't fill the job if you can't handle conflict kasi maraming conflicts. Okay. Pag nasa leadership role ka. Hi, he's Chico Garcia. And he's Gino Killiamore. We're the hosts of Only Fun. In our podcast, we explore the boundaries of our pleasure. And test the limits of our pain? It's business in the front. And party in the rear? Wait, what? Wait, we talk about shows that we watch that might, be entertaining for everyone else, right? Yep, that's what I said. Check out our podcast. New episodes out Wednesdays and Fridays. No drama, only fun. Pag nasa leadership role ka minsan, talagang hindi may iwasan. May mga alitan talaga sa opisina. Yeah. May mga iba't ibang ugali ang pakikisamahan mo. May mga iba dyan, alam mong medyo mayabang. May mga iba medyo walang kumpiyansa sa sarili. May iba masama ang loob sa kumpanya. Oo. Ikaw bilang manager, kakausapin mo sila in a way na you would empower them. You would encourage them na alam mo yung boss ka na pagkausap ko to, hindi lang siya mentor, hindi lang siya manager, hindi lang siya boss. Parang masaya ako na kausap ko siya and natututo ako at the same time he's guiding me. He wants what's best for me. Yeah. Kasi may mga ibang manager, gusto nila sila lagi bida eh. Pag manager ka, pag bossing ka na. Jollibee. Oo eh. Pag bossing ka na, iaangat mo na yung mga kasama mo. Diba? Tama. Yun ang tunay na leader. Yun ang tunay na head ng isang department. Hindi mo ba alam na pag umangat ang iyong mga kasama sa trabaho at ikaw ang manager, ikaw ang leader, ikaw rin yung umaangat. Oo. Ikaw rin yun. Para kang teacher. Diba? Yung mga teacher gusto nila mas magaling sa kanila estudyante nila eh. Maraming ganun, no? Maraming ganun, pero marami ding ayaw na ganun. Marami ring ayaw na ganun. Pero hindi naman lahat ng promotions is leadership eh. Like it could be like a senior role. Oo. It could be from an entry-level role going onto a regular role. So, ang advice ko lang kapag sa mga promotions sa ganyan, yes, work hard, pero analyze also certain attributes that you need to meet
Hindi yan overall, hindi yan automatic leadership. So, kapag nangyari yan sa'yo na kailangan mo magpa-promote or gusto mo ma-promote, i-verify mo muna ano ba yung mga attributes na hinahanap nila and then adjust accordingly. Tsaka ito yung leadership skills, yung mapopromote, tataas ang sweldo, bukod sa tataas ang sweldo mo, yung responsibilities mo, dadami rin. Dadami, oo. So you have to be ready. Hindi pwedeng petics ka pa rin. Yung working hard, okay siya. You work smart, it's better. Oh, kasi working smart means meron ka mga yung mga shortcuts, May mga solusyon ka sa mga problema. Innovations. Oo. And you don't have to be madamot sa knowledge pag kami ka-opisina ka. Of course, may mga iba dyan insecure kasi ilang taon nang nasa opisina, hindi na po-promote. Kasi baka may nakikita si HR and si manager na mukhang di yata pwede i-promote to dahil masyadong makasarili. Behavioral. Oo. May pati behavior, syempre, check yan. May ugali ito. Tapos medyo ito yung tipong pag hindi niya kaya yung trabaho, absent na lang bigla para ipasa sa kaopisina. Mga red flags na talaga yun. Diba? Oo. Yan yung mga hindi na po-promote. Ano ba? Kasi may mga tao hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila napopromote. Una, kapag hindi mo maintindihan, ask for feedback. Kasi sasabihin naman sa'yo kung what's lacking Ano napapansin nila sa behavior mo or dun sa skill sets mo, ano kailangan mong gawin. Kung okay talaga yung manager mo I mean, yung iba, ayaw sabihin or may Filipino aspect na hindi sasabihin sa'yo dahil nahihiya sila, ayaw nila masaktan ka. May mga manager din kasi na Very straightforward. Hindi niya, kumbaga parang bahala ka sa ginagawa mo kasi may iba rin ako racket. May ganun. Kumbaga parang, bahala ka. Pero kaya importante sa empleyado, may initiative ka rin. May initiative kang matuto. Alam ba, you read books. Ito si Zar, mahilig magbasa ng libro to. Oo nga. Diba? Career coach, mataas ang posisyon niya, Upwork expert siya, traveler, pero nagbabasa ng libro. At saka ang dami kong certifications. Yan, continuous learning. Diba, noong mga nakarang episode, pinag-usapan natin yan. Continuous learning. So, pag nakikita ng boss mo na, eto ay nag-a-attend ng mga online classes, Zoom classes, hindi lang gumagala lang sa Boracay, di ba? Hindi, di ba? Nakakatawa. Leo, hindi tungkol sa'yo to Si Leo yung nasa team ko, nasa Boracay ngayon. Ay, ganoon. Kaya baka isipin niya, siya yung tinutukoy mo Hindi, yung nakikita niya, may kusa na matuto. Alam may pangarap sa buhay. Ako nagbayad ng certifications ko. Yung isang certification ko, 25,000. Yung tinitake ko ngayon, internet recruiter, certified internet recruiter, 33,000. Okay yan, di ba? Tapos meron akong titake na 100,000. CWWP naman. WWP? Ano ba yung WWP? Parang wrestling ba? Wrestling di ba? Wrestling ba yun? WWE. CWWP. Parang contingent workforce and whatever planning. Ganon. Okay. Pero ako nagbabayad. Siyempre yung mga libro ko, ako nagbabayad. Pwede rin naman kumpanya magbayad nun para sa'yo. Pero meron kang bond, di ba? Na, sige, pinag-aral ka namin, pero tumagal ka ng 2 taon dito. Or baka may program. Kasi sa Upwork kasi diba? Contractor pa rin naman ako So, ayun, ako nagbabayad ng sarili ko. Kasi business ang freelancing, di ba? Tsaka sa dami ng knowledge ngayon sa internet, I'm sure, madali ng yung continuous learning, madali na lang. Yung may kusa ka, di ba? For example, ang daming free resources. Ito Zar, hindi ako nahihiyang sabihin na nag-enroll ako sa NAS Academy. Bakit nung ka naman pandemic. mahihiya? Di ba? Kasi di ba, meron silang social media na courses doon. Meron silang yung Unstoppable Confidence na course na it would teach you how to host. Nag-attend ako ng hosting workshop recently para ma-refresh yung memory ko. Magkaroon ako ng refresher course na ito na pala yung ginagawa ngayon. Talagang kailangan mo ng refresher. Ito yung presyo. Ito yung mga kailangan mong kontakin. Ito yung mga dapat mong gawin. Kasi baka minsan nakakalimutan ninyo. Minsan yung mga basic, yun na nakakalimutan. At saka mga bagong technologies naman kasi yan Wala namang ganyan ng year 2000, Stanley. Hindi, yung so, year bago 2, talaga, bago year 2000, talaga yan sa'yo. Year 2009, mga ganun. Kasi dati wala naman usong online classes. Kailan lang naman yung
kailan lang naman yung Facebook, kailan lang naman yung mga YouTube, Mga 2007 ata yung Facebook 2007, no? 2009, diba? So it's basically new. So if you took the course sa mga 10 years after, it's okay. Oo. Actually, kahit hindi. I mean, it's definitely okay to refresh your knowledge and skills. There's nothing wrong with it. And yung master's degree, yung mga nag-aaral palagi, malaking tulong yan pagka kayo nag-apply ng trabaho. Oo. Pwede pa kayo gumawa ng side hustle, magtuturo kayo pag Sabado, di ba? Ako nga mag-aaral ako ulit. Hindi pa ako nag-a-apply pero itatapusin ko yung college course ko. So ngayon, Human Resource Management na kukunin ko. 1 year lang daw, may program sa government, yung EAP program. EAP? Basta yung government EAP, program. Ipulaga? Uy, alam mo, ang haba, di ba? So, anyway, government program siya, 1 year lang. Kailangan matatake mo yung college course mo. Merong mga certain schools, pero may yung school na pipiliin ko. At sana piliin rin nila ako, PUP. Okay. Yun. So, anyway, so in terms of promotion, malaking factor yung continuous learning kasi mas marami nga responsibilities, mas marami kang kailangan i-absorb or matutunan. So pag nakikita nila yon, bukod sa magagamit mo yon sa credentials mo, magagamit mo yun sa resume mo, it strengthens your resume, it strengthens your skill sets. It also shows na you're very adaptable, you're open to continuous learning. Early adapter. Oo. Ito, sa mga immortal, bukod sa hard work, kailangan meron kang diskarte, kailangan visible ka sa mga bossing, may leadership skills ka, at meron kang initiative na kusang mag-aaral ng para ma-improve yung skills mo. So yun, hindi sapat ang hard work ka kasi minsan talaga sobrang sipag mo nga, sobrang galing mo nga. Kulang ka naman sa PR, iba naman yung ugali mo, di ba? May hindi ka rin mapopromote. So sa mga immortal dyan, kung gusto nyo ma-promote or may mga katanungan kayo, paano umingkris yung sweldo ninyo, may Discord group tayo, pag-usapan natin doon. At saka may free career coaching. Mag-message na kayo kay Eloy. Pwede nga kayo sa Facebook. Career coaching ng one-on-one with Czar. Or gusto nyo, pa-seminar kayo sa akin, pwede rin. Pwede rin. Depende kung trip ko. Shoutout pala doon sa career coach ko the other day, si BJ. BJ yung pangalan niya. Depende. Ako, kung gusto nyo ng seminar one-on-one, pwede ko rin kayong payuhan. Depende sa trip ko, sa schedule ko. Aba? I-request nyo lang sa aming secretary or assistant na si Eloy or Mael. Nakikishare kasi tong si Stanley kay Eloy Si Mael. Share si Eloy. Ang pangalan mo sa assistant mo si Eloy. Ako tawag sa kanya si Mael. Maria Eloisa, diba? Maria si Eloisa. Mael. Okay? So, yun. Mag-message kayo sa aming Facebook. May Facebook group tayo. Meron tayong Discord. Kung gusto nyo ng career coaching or pa-seminar, libreng-libre yan. Pero, ang importante, magkita-kita tayo sa May 18, show ng ina mo. Show ng ina mo! Woo! Alam mo, hinihintay ko talaga Stanley na sumigaw kayo. Kasi baka mamaya magmukha akong tanga dito. Ayun, bago tayo magtapos sa episode na to, Zar, may joke ka ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko yung joke Sige, okay lang. Baka pagsisihan ko Kasi, baka pagsisihan ko Si Jasper umiiling-iling sige. Ay, okay. Alam mo ba na yung NSYNC may Chinese single sila? Ha? Meron? Alam mo ba yung NSYNC? Oo. Sino yung NSYNC? Justin Timberlake. Oo. Okay. Nakuha ko to kay Regina. Regina yung friend ko. Nagpo-post siya Yung anak niya si April Boy. Ang tawag niya April Boy. Talaga? Oo. Half American si April Boy. Half siya, American, half Filipino. Pag yung anak mo pangalan April Boy, alam mo na pinagtripan ka ng magulang mo. Yun ang nickname ni April Boy. Okay, yung punchline. Ano ulit? Ano yung tanong? Alam mo ba na merong Chinese single yung NSYNC? Talaga? Meron? Mm-mm. What? Alam mo yung title? Ano? Bow, bow, bow.
Nakakainis. Ano? Ayoko na. O yan. There you have it, guys. Thank you, Regina. Nag-gets mo? Oo, nagets ko. Nag-gets mo ba? Yan po ang mga ointment ni Czar. Siya po si Czar de los Reyes. Ako po si Stanley Chi, ang inyong host. And this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.